Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipon-punan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tiga-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng pinagpalang linggo. Tunay nga na pinagpala ang ating linggo sapagkat hindi lang tayo nagdiriwang ng banal na misa sa linggong ito, kundi tayong lahat ay nagpapalaganap ng debosyon sa ating mahal na ina. No, andito ba lahat ng mga kamarero at kamarera, ang mga kofradiya? Tingnan ko nga. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Bago ko simulan ang ating pagninilay, nais ko muna magpasalamat sa lahat ng mga kamarero at kamarera, sa lahat ng mga parokya na nagdala at nakibahagi sa malaking pagdiriwang na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa amin at itong paraan natin ng prosesyon ay paraan ng pagpapalaganap natin ng ating debosyon sa mahal na ina. Kaya muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating mga pagbasa sa linggong ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa paglago. Narinig natin ang talinhaga ng magsasaka. At itong talinhagang ito, nagtuturo sa atin hindi kung paano magtanim, kundi kung paano tumubo at lumago. Sabihin nga po ninyo, tumubo. Alam natin na sa talinhaga, iba't iba ang binigay na halimbawa ni Jesus ng klase ng lupa. At sa lahat ng ito, tanging ang matabang lupa lang ang tinutubuan, lumalago at sa huli nagkakabunga. Mayroong 3 bagay tayong paghuhugutan. Pwedeng pagnilayan tungkol sa paglago. Lalo na sa ginagawa nating prosesyon at debosyon sa mahal na ina. 3 bagay. Una, walang kabuluhan ang ginagawa kung walang paglagong mapaghuhugutan. Pag-aaksaya lang ng panahon kung ang isang bagay na pinagtuunan pero wala namang natutunan.
Aanhin natin ang pag-aabala kung wala naman tayong natututunan sa ating mga pinag-aaksayahan. Kaya nga, ito ang hamon. Hindi lang dapat tayo nagpapagod. Hindi lang dapat tayo may ginagawa o kumikilos, kundi dapat ito ay napaghuhugutan ng paglago at kabuluhan. Sayang ang magagandang bulaklak. Sayang ang magagandang karosa. Sayang ang magandang kasuotan ng mahal na birhen kung ang grupo o kofradiya naman ay walang paglago. Sayang ang pagpuprosesyon kung tayo lang ay nagpapagod at walang pinaghuhugutang paglago. Malalaman natin na ang lahat ay may kabuluhan. Ang ginagawa natin ay may kahulugan kung tayo ay lumalago. Pangalawa, na pwede nating matutunan tungkol sa paglago. Ang aral na natututunan ay dapat nagdadala sa bagong buhay. Para saan ang aral kung wala naman itong nabibigay na pagbabago? At ito yung magandang inilarawan ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa tungkol sa salita ng Diyos. Ang sabi ng propeta, ang salita ng Diyos ay parang niebe at ulan na lumalagpak sa lupa at nagiging pandilig na nagdadala ng bunga. Ganyan ang aral. Dapat merong natututunan at naghahatid sa bagong buhay. Sa panahon ngayon, lalo na sa social media, ang dami-dami nating natututunan. Ang dami-daming bago, ang dami-daming napupulot, ang dami-daming nauuso, pero hindi lahat may aral. Yung iba, kalokohan. Di ba? Ang daming bagay. Pero walang silbi ang isang napulot kung wala namang aral. At ang aral ay magkakaroon lang ng kabuluhan kung ito ay nagdadala sa atin sa bagong buhay. Pangatlong pwede nating mapaghugutan tungkol sa paglago, ang bunga ay dapat laging galing sa mabuti. Galing sa mabuti. Hindi lahat ng bunga ay matamis. Pero hindi ibig sabihin masama. May mga bungang mapapait. Hindi po ba? May bungang mapait. Pero hindi ibig sabihin mapait, walang sustansya, walang kabutihan. Pero mapait man, maasim, o hindi matamis, basta ang bunga galing sa mabuti, magdudulot ng kabuluhan. May kabuluhan. Kaya kahit yung kamatayan, mapait, kung ito naman ay makakabuti, magdudulot ng paglago. Mga kapatid, sa lahat ng ginagawa natin, buhay pananampalataya o buhay natin sa mundo, ang titignan sa huli kung ano ang ating naging bunga. Pero magkakaroon lang ng bunga kung meron tayong itinanim. Mahirap naman yung naghahanap tayo ng bunga, wala namang tinanim. At mas mahirap kung naghahanap ng bunga at naghahanap ng paglago, kung ang lupa ay mabato. Tanging ang mabuting lupa lang, matabang lupa, ang magkakaroon ng paglago at magkakaroon sa huli ng bunga. Sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa at sa ating pagdedebosyon at prosesyon sa mga imahe ng mahal na ina, nawa ang lahat ng ginagawa nating ito sa huli magbigay sa atin ng paglago at magdulot sa atin ng mabuting bunga. Amen. Amen.